Ay, ano to? IT voters. Meron ako na ito. Kaya lang, i-abolish na to. Yung sa akin, nawala eh. Meron ako national ID. Meron ako niyan, nawala lang yung wallet ko. Nadukutan ako chairman eh. Lapis ng gabi. Bakit ba? Ikaw ba to? Welcome po. Ikaw po kami. Taba-taba ka pa rito ah. Dito kami. Hindi pa ako nakakasama. Doon ka doon sa sako. Doon ka na sa Pastor, bago. ako kung ano na nagkaroon nito dito. Way back this year. Okay, tayo po yung magsimula na. Magandang hapon sa ating lahat. Harap po kayo dito, sis. Yan. Pwede po ikaw-tin niyo po ito para, Ganito lang. para hindi pa kayo malas. Okay. Okay, tayo po yung magsimula na po sa ating pong gawain. Welcome po. Hindi ka makikita mo. Okay, tayo yung mawit. Mamaya tayo po yung mamaya. Mawitin natin, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagala-kala tugihan. Dumating man problema. Walang makapag-iwalay. Walang maikukumpara sa paligid mo. Kung saan pa ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagala-gala tugihan. Dumating man problema. Walang makapag-iwalay. Walang maikukumpara sa paligid mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lululog kami sa bayan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan ko. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lululog kami sa bayan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan ko. Kagalakan ko. Ayan, ako po si Chairman sa Panimulang Panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa salamat po sa oras na ito, Panginoon, na kami nagkatipon-tipon. At ikaw, Diyos, ang aming walatihan, pasalamatan sa bawat buhay namin, Panginoon. Lord, umaharap kami sa iyo sa apo na to. Humingi po kami sa iyo kapatawaran, Panginoon. Yes, Lord.
sinasadya hindi man, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ay kami, binigyan mo ng kalayaan ang bawat isa sa aming Panginoon. Lord, sa umagang isa ng hapon na to, Panginoon, ano man ang aming daldalang karumihan, ano man bagay na hindi magandang amoy, Panginoon, alisin mo po sa amin. Tatawad o ano man bagay na kainaan namin, ikaw po ang mag-aalis nito, Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ito na aming mapag-aralan yung mga salita. Lord, may apply namin sa aming buhay, Panginoon. Yes. Tunay, Panginoon, na makita sa bawat buhay namin na meron kaming Diyos na sandigan sa buhay na ito, Panginoon. Salamat po, Ama, sa biyaya mo, ang aming kaisipan, ang aming mga mata, ang aming mga ilong at bibig at tenga at kamay, puso, at ang aming mga paa, Panginoon. Ito'y nagagamit mo po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa buhay na to na ibinigay mo sa amin. Tunay na wala kami ibang mayambing sa iyo kundi pasasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, na mag-umpisa po kami sa gawain mo sa ako na to, Panginoon. Na ito'y magamit po namin. Maging sa pamuhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Walang iba kundi kayo, Panginoon. Salamat po sa ako na to, kung sino man pong bilang sasalita sa aming harapan. Bigyan mo po siya ng karunungan. Yes. Salamat po, Ama. Ganon din po kami makikinig. Ano man sa gabal, ano man bagay na alisin niyo po sa aming harapan kung sino man ang magkakaroon ng hindi kakatok, ano man mga bisitang, ano man bagay na hindi mo ayang kami ma-focus ang aming kaisipan. Dapat, Panginoon, ang iyong mga salita ang aming pakikinggan sa apo na ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Kaya patuloy po tayo bakit sa Panginoon. Tuloy pa natin siyang dakilain sa pamamagitan ng mga papuhay namin. Yes, Lord Jesus. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Sa biyayang lulog mo sa iyo ay namula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Once again, nananalig ako sa iyo, aking Ama. Sa biyayang lulog mo sa iyo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, di ko alintana. Kung ika'y mawawala, wala nang pag-asa. Luna sa ngalan mo, ako'y pinagpala. Jesus na aking Diyos, ika'y
Espiritu ng Diyos. Pagpalain niyo po, God, ang bawat sa amin na rito, God. Patuloy na ikaw ang aming kinataas at kinadakila sa mga Espiritu ng Diyos. Pagpalain niyo po yung mga salita na gagamitin ang iyong lingkod, Panginoon, sa mga Espiritu, God. Ikaw ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalaman, karunungan, at wisdom, knowledge, so ang inyong mga salita ay maging buhay sa puso ng bawat sa amin na rito, Panginoon. Kaya purihin ka sa mga Espiritu, God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Iban ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, wala na rin magsabi na Amen. Okay, tawagin pa natin si Brother Ramon. Itong pag-aaral natin, gusto ko mabuksan ang inyong kaisipan na hindi lang po ako ang nakakaalam, kundi gusto ko po na ang bawat isip natin ay malaya na ano ba ang ating pananaw? Ano ba ang ating pangkaunawa? So, ang salita ng Panginoon, dapat naiunawaan natin ito. Kasi pag di natin ito naunawaan, parang tayo nang galing sa malaking rilyo na pagpasok natin, banal tayo, paglabas, wala na. Ito po ang mahalaga. Kaya nga, lahat na kinawaan ng Panginoon, binigyan niya ng karunungan. Karunungan na ano? Para ipagmalakindi. Para maunawaan mo ang kanyang salita. Okay, buksan po natin ang ating, kung wala po kayong mga Biblia, ay makinig na lang po kayo. At abangan nyo na lang po yung itatanong ko. Sa aklat ng Pilipos, sulat ni Pablo, Pilipos chapter 4, beginning verse 1 hanggang 9. Ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng Pilipos, kabanatang 4, mula sa 1 hanggang 9. Okay. Ito ang sinasabi sa sulat ni Apostol Pablo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Nakikiusap ako kina Euodias at Syntyche na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, dapat nakatuwang pasanin na inyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. At kasama rin naman si Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Talatang 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Talatang 5, malaman nawa ang lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Talatang 6, ito ang susing talata natin, makinig kayo. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroon anumang kagalingan at kung may anumang nararapat, papurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap,
narinig at nakita sa akin ang mga bagay na ito sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Ang Diyos ng kapayapaan ay siya sa inyo. Pagpalain po ang salitang ito na ating pag-aaralan. Sabi ko nga, para mabuksan po ang ating isipan na tayo man mismo ay mayroon tayong maisasagot ng ating pananaw ng ating kaisipan, abot ng ating talino. So bago yun, tayo manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa mga oras na ito. Kayo ang aming Diyos na di nakikita, hindi namin nahahawakan. Subalit, pinatotohanan po ng aming puso na ramdam namin na kayo ay buhay. Hindi nyo kami iniiwanan sa lahat ng mga pagkakataon. Dahil ang lahat ay nasa iyong pamamahala. Sa ilalim ng iyong kapangyarihan ang lahat ng bagay. Turuan mo po ang iyong lingkod sa mga oras na ito na buong maipahayag niya ng makatotohanan ang prinsipyo ng iyong mga salita na aming pagsasalusaluhan bilang pagkain ng aming kaluluwa. Tunay nga na aminado po ang inyong lingkod na ang aking kaalaman ay limitado. Ang aking kaisipan ay limitado, Panginoon. Subalit naniniwala po kami sa inyong lingkod na kayo ang aming Diyos na hindi limitado. Hindi kayo ay sumasalahat. Walang lugar na wala kayo roon. Ibig sabihin namin, Panginoon, lahat man ng dako ay naroon kayo. Itong ginagawa namin, O Diyos, nalalaman niyo po. At hindi kami pwedeng makapagtago ng anumang lihim. Kaya nga kami ay umaasa sa mga salita na hindi sa sarili namin cut-up. Dahil ito'y kasalanan, Panginoon, at hindi ito nagiging kalugod-lugod sa harapan mo. Salamat po, Panginoon, at ang bawat isa ay bigyan mo po ng kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang pagpapaliwanag, Panginoon. At naniniwala ako, Diyos, na walang bagay na hindi namin pagkakasunduan kung hindi po kayo nasa aming kalagitnaan. At una sa lahat, tawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, kahapon, kanina, maging bukas, maging sa aming pananalita, isip, at sa aming mga ginagawa. Sana'y turuan mo po ang aming puso. Dahil ang aming puso ay likas na sinungaling at mandaraya kung paano po tinuruan ang puso ni Haring David. Pagkamat siya'y tinaguri ang malapit sa puso mo, hindi siya nakaligtas sa kasalanan, sa kamay ni Bathsheba at sa kamay ni Urias. Paano pa kaya kami, Panginoon, ang iyong biyaya, awa, ang nananalaytay lamang sa amin? Wala kaming magagawa, O Diyos, kung kami ay hiwalay sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito ang susunod talata natin, ha? Talatang 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may papasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan. Ang ating paksa, huwag mabalisa. Napakasimpleng tanong ito, no? Sa inyo, ano ba pagkakaintindi nyo ng salitang balisa? Sige po, malaya po kayong sumagot. At wala pong bayad ito na kung nagkamali kayo, magbabayad. Dumating sa buhay mo, huwag ka mag-alala, pagkatiwala mo sa Panginoon. Sabi yun po, Chairman, maaaring labis na pag-aalala. Apo. Maaaring
May pagkahawig, balisa, labis na pag-aalala. Ano pa po? Minsan, dumating sa buhay natin na may takot, o yan, minsan may bilang tao pa, hindi mo mamahalis pastor na hindi ka mag-alala. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon na mapalad na tayo ay magtitiwala, sabi nga niya, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Kasi po, malalim ang kaulugan pero Yung point ni chairman, kapatid, tatawagin ng kapatid. Ang point ni kapatid, labis na pag-aalala. Kayo po, ano pangalan nyo? Dayan po. Ano po ang pagkakaunawa nyo sa pangkabalisa? Marami kasing ano yun balisa ka sa mga bagay Magay. na medyo nakikita mo na nakakatakot, parang hindi sa mga problema, yung mga dumating. Pero lahat kasi yun, dadaan lang. Kailangan lang, kapit lang sa Diyos, manalangin. So, sa inyo pagkatakot. Kayo, Pastor Alan. Sumali, sali ka ha? Sa akin yung tinatawag na pagkabalisa. Kasi hindi tayo maiwasan ng tao na minsan siya yung nababalisa, lalo kapag wala siyang pera. Yan, mabalisa talaga yan. Kasi, no? So maraming bagay na ang tao ay nababalisa. Pero sabi nga, huwag tayo mabalisa. Kasi nga, pag nababalisa tayo, nawawala tayo sa pananampalataya sa Diyos at nakakalimutan natin na paglingkuran ng Panginoon. Ang pagkabalisa, para kay Pastor Alan, nalalayo sa pananampalataya. Punto. Kayo po, Pastor Rome. Ang pagkabalisa, simple na eh. Mga alalahanin sa buhay yan eh. Yun ang pagkabalisa. Sa mga bagay na nasa paligid natin, mga bagay na mga nangyayari sa buhay natin, yun, doon tayo nababalisa eh. Alalahanin sa buhay. Alalahanin kay Pastor Rome. Kayo po, sir. Ang pagkaunawa nyo sa salitang pangkabalisa? Ang pagkabalisa, maraming kasi yan. Para sa akin, ang balisa, parang hindi ka mapakali kung saan ka tutungo or hindi mo alam kung anong dapat mong gawin dahil sa tingin mo, yung wala nang kakampi sa'yo o wala nang tutulong sa'yo. Ay balisa kang mag-isip dahil hindi mo alam ang gagawin mo dahil sa dami ng mga problema mo. Yun ang hindi, kumbaga, andun yung takot, di mapakali, pag-alala, andun yung balisa. Hindi mo alam. Kaya balisa ka, hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Pagkalito, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pwede. Ikaw boy, pwede kang... Matawa. ano yung pastor? Ha? Bulan mo na, bulan. Audio na yung pastor. Mapatay, pastor! Mapatay. Okay lang. Naalala nyo ba yung sermon ng Panginoon sa Mount, Sermon of the Mount? Tandaan natin, pag silabing huwag, utos siya ng Diyos. Kasi nakakaligtaan natin, halos ma-perfect natin ang Bible, pero hindi natin hinahagod yung utos ng Diyos. Pakibasa nga, Pastor Romy, sa Matthew 6, verse 25. Matthew. Makinig po. Matungkol sa pagkabalisa. Matthew 6, 6, verse 25. 25. Apo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakainin, o kung ano ang iyong iinumin, kahit ang mga iyong katawan, kung ano ang iyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain, at ang katawan kaysa sa pananamit. Okay. Ang Panginoon malinaw na nagturo
na huwag kayong mabalisa. Utos yan ha, huwag. Hindi pa kiusap. Utos yan. Ang kinababalisahan ng tao, pananamit, maraming bagay ang kabalisahan. Labis na pag-aalala, sabi ni Chairman. Totoo yun. At ito, ginamit si Pablo, inulit kay Pablo, hanggang habang nakabilanggo siya sa Roma, after date 61-63. Ang sulat na ito ay pinadala kay Epaphroditus, isang manggagawa na bumalik sa Filipos pagkatapos na ibigay ang tulong kay Pablo. Maging kay Pablo, ginamit siya ng Panginoon na i-remind yung salitang, huwag kayong mabalisa. Kaya sinabi ni Pablo habang siya nakabilanggo sa Roma, pinatatatag niya ang mga kapatid. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Kahit ang kalagayan ni Pablo habang iniintay ang pagliligtas sa kanya sa Roma, sumulat si Pablo sa mga mananampalataya ng Pilipos na huwag silang mabalisa. Ang kabalisahan, ito ang madalas na hindi natin nababantayan at ang sinabi nga na maaring maglayo sa pananampalataya mo. Parang sabi nga ni kapatid, para wala ka ng kakampi. Pero hindi po totoo yun. Kaya nga mahalaga ang salitang Emmanuel. Kung sinabi Emmanuel, God is with us sa Tagalog. Kasama ang Diyos, di kanya iniiwan. Kadalasan, nababalisa tayo patungkol sa ating mga nangailangan. Pero lagi sinasabi ni Pablo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Binasa natin ang Matthew, huwag kayong mabalisa patungkol sa inyong kakanin, dadamitin, o isusuot, o iinumin. Dahil ang mga bagay na, sabi ng ibang salin sa Lucas, yan ang kinaumalingan ng mga tao na wala sa Panginoon. Ang balisa, para sa akin ganito yan. Kapag ang isang tao balisa, labis na pag-iisip, wala na siyang pag-iisip na ano ba ang kalooban ng parang ganito, natanggal sa trabaho. Ano ba yan? Paano na ako ngayon? Nawalan ako ng trabaho, paano na ang aking bukas? Pag-aalala yan. Paano na ang aking mga anak? Natanggal ako sa trabaho, paano na ang kanilang pag-aaral, ang kanilang kinabukasan? Patungkol sa magulang, paano na ang aking mga pangarap sa aking mga magulang? Paano ako makakapunta sa ibang bansa? Yun ang kabalisahan. Ano na ang bukas na naghihintay sa akin? Paano na ang aking negosyo na wala na akong mautangan ng ibang puhunan? Yun ang mga kabalisahan na nasa atin. Na minsan, tao lang talaga ng Diyos. Ito, tatalakayin natin. Na minsan binibigyan tayo ng Panginoon ng kahinahunan. Sa kabila ng lahat ng kabalisahan natin, aminin man natin at hindi natin kayang resolbahin yan. Sa gana nating lakas, sa gana ng ating paraan, hindi. Walang makakaresolba. Sabi ng Matthew 6:25, sino ang makakadugtong ng iyong buhay ng 2 minuto lamang dahil sa iyong kabalisahan? Ang kabalisahan, ito yung nakakabit sa ating lumang pagkatao na sinasabi nga ng Bible, imutin mo ang nakaraan. Harapin ang nasa hinaharap. Ang problema, may mga Kristiyanong hindi nakakalaya dito patungkol sa kabalisahan. Paano na ang pamilya ko sa probinsya? Paano na yung inuhulugan kong bahay? Hindi ko matapos-tapos. Ang daming kabalisahan. So, maganda ang inyong mga pananaw.
Gusto ko matutunan nyo sa gabi ito. Ano ang itinuturo sa atin ni Apostol Pablo para maibsan ang ating kabalisan? Ulitin ko, ano ang itinuturo sa atin ni Apostol Pablo bilang mga mananampalataya, hindi lamang sa Pilipos, maging dito sa Aquilan, maging sa Roma, o saan man na mga kapatid sa Panginoon. Ano ang itinuturo sa atin para maibsan ang mga kabalisahan na yan? Mamumukmuk ba tayo sa tabi? At pag nagmukmuk, yun na lang ba ang paraan? Sabi kasi ni Pastor Ramon, yung mabalisa Anong itinuturo ni Pablo para maibsan, masolusyonan ang ating kabalisa? Naging matatag. O, Naging matatag. matatag. Magtiwala. Sister, matatag kayo po. Ano ang nakikita nating solusyon para maibsan Ang kabalisa. ang ating kabalisa? Sabi nga, pupulutin mo yung nakakabuti sa'yo sa pamamagitan nun sa pakikinig sa ganito. Para magkaroon ka ng idea, paano ka tumatag, o paano mo yung pananampalataya mo, paano mo mapalawig yun. Ganun. Kaya, di ba po, kaya mas maganda nga talaga, malaking bagay sa tao, yung magkaroon paminsan-minsan ng ganito, mga Bible study, o di kaya atin sa mga pagsisimba doon sa linggo, kasi doon siya makakapulot ng ikakabuti ko, paano maging malinis, paano maging mabuti, lahat ng kabutihan na naituro ng Diyos. Doon niya matutunan yun. Okay. Medyo may punto din naman. Paano sister kung nag-iisa kayo? Okay yun. Kasi ang tawag dyan, fellowship Papalakasan Okay yun. Pero, paano kung nag-iisa kayo? Ano ang solusyon? Paano maiibsan ang kabalisahan? Meron akong naituro ko na ito way back 2020 pa Pag Iniremind ko lang. Sabi ng tinuturuan ko, Sa mga kapwa. madali lang yan, pastor. Mangutang ulit. Makitungo ka ng magandang bagay sa kapwa para pagdating ng panahon, may dadamay sa iyo. Bibigyan ka ng inspirasyon kung paano ka maging matatag. Isa pa, kailangan magsipag ka. Sabi ni sister, magkaroon ka ng inspirasyon bago ka tumatag. So, ang tanong kasi natin, ano ang solusyon para ma-resolve Ang kabalisa. Kasi pastor ako, nakasagot ako. Dumating kasi yung punto na, dumating yung pagsubok sa buhay. Siyempre, pakiramdam ko sa sarili ko, mamamatay ako Pero, nanampalataya ako sa Diyos. Kasi Amen. hindi ako, Pet yun kasi Sumasampalataya. nanampalataya ako sa Diyos, umasa ka sa Kanya Ako, pinagdaan ako, napakirap pinagdaan ako, pero nanampalataya ako at binigay ko sa Kanya ang buhay ko. Kaya, yung time na yun, binigyan ako ng Diyos ng kapayapaan. Hindi niya ako iniwan. So, yan. Ako pinabayaan. Kasi aminin natin, walang taong hindi nakakaranas ng kapalisan. Hindi tayo perfect. Tandaan natin mga kapatid, habang nakaapak ang ating talampakan sa lupa, hindi maiiwasan na magkakaroon tayo ng kabalisahan, problema, suffering. Dumarating. Hindi ba na lang talaga na kung naiintindihan natin na hindi talaga tayo dito. Hindi tayo mamamayan ng kalupaan. Kundi mamamayan tayo ng kalangitan. Kaya nga anong purpose, bago likain ng Diyos ang lahat ng bagay, inunan niya yung bagong kaharian. Saan yun ang ating, doon tayo nagiging mamamayan, citizen. Okay. So, maganda po.
Pero ito po yung pakinggan natin ng sagot. Okay. Para maresolba at masolusyonan natin ang ating mga balisa. Sabi ni Pablo, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Yun ang kulang natin. Nakakalimutan natin ang Diyos sa prayer. Pag mayroon na tayong sandamok na problema, kabalisaan, di natin naiisip ang Diyos. Ano ang kulang? Panalangin. Tama? Kasi nadadaig tayo ng mga alalahanin na ito eh. Para tayong manok na yung nakawala sa kulungan, pag hinabol ng may-ari, takbo ng takbo. Yung manok. Habang tumatakbo yung may-ari na para huliin siya, takbo rin siya. Yung manok na yan, kung kailan siya makukorner, sa kanya naisip, may pakpak pala ako. Diba? Saka sa lilipad. Ganun tayo. Kung kailan dasok na tayo, lubog na tayo sa ating kabalisan, saka natin isip, Lord, nandiyan ka po ba? Ang turo ni Pablo, manalangin na may pagsamo. Ano ibig sabihin ng pagsamo? Sige nga po. Manalangin na may pagsamo. Hindi yung para tayong galit na nananalangin na parang pag inuutusan pa natin ang Diyos. Para bang sinisindak pa natin ang Panginoon. Hindi natin masisindak ang Diyos. Tama, Chairman? Oo. Ang sabi ni Pablo, panalangin may pagsamo. Ano ba pagkakaintindi natin na salitang pagsamo? Papakumbaba. Very good. Tama si Chairman. Pagpapakumbaba. Pagmamakaawa. Hindi yung, pag hindi tayo pinakinggan, ano ba naman yan? Dalangin ako ng dalangin, wala mo nangyayari. Galit ka pa eh. Ang turo ni Pablo, sa isang Kristiyanong totoo, manalangin na may pagmamakaawa o pagpapakumbaba. Doon nalulugod ang Diyos. Ngayon, kapag nanalangin tayo na may pagmamakaawa, pagsusumamo, ano ang magiging comfort natin? Ang tatagalog ng comfort, kapanatagan. After na tayo mag-prayer, na may pagsusumamo, pagmamakaawa, sa harapan ng Diyos, ano ang magiging comfort? Tama ba, Pastor? Ang comfort, kapanatagan? Katiwasayan, kapanatagan. Ano ang magiging kapanatagan? Makinig ha? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Ito ang comfort. At sabi ng talatang 7 ha, ito yung comfort, kapanatagan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat sa iyong mga puso at pag-iisip kay Kristo. Yung kapayapaan daw, sabi ni Pablo, ang kapanatagan na matatanggap mo, hindi maaabot yan ng pag-iisip. Bakit? Dahil ang ating kaisipan o pag-iisip, limitado. Pero, yung kapayapaan ng Diyos na nanggaling mismo sa Diyos, na siya ang pinaka-sovereignting Diyos, makapangyarihan sa lahat, hindi mo maaabot yun. Imagine ninyo kapag tapos yung mag-prayer at nararamdaman sa puso ninyo yung kabalisahan at ang comfort, kapanatagan na ibinigay sa iyo, kapayapaan. Ang kapayapaan, mga kapatid, hindi nabibili ito sa 999. Ang kapayapaan, di mo matatagpuan sa hardware. Na pwede mo sabihin, meron ba kayong tindang kapayapaan?
Kasi balisang-balisa ako. Ang kapayapaan, tandaan natin kapatid, ang gagaling lamang sa ano ang solusyon? Manalangin ng may pagsamo. At mamakaawa ka na alam mo wala kang magagawa. Hindi mo kaya solusyonan ang yung pagkabalisa. Kaya nga pag sumamo, nagmamakaawa ka, Panginoon, wala akong magagawa. Tama, Pastor? Wala kang magagawa. Kahit sino Poncio Pilato tayo, wala tayong magagawa. At ang kapayapaan na yan, kapatid. Yan ang kapayapaan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nung siya'y bumayubay sa krus ng Kalbaryo. Mapapansin nyo yung kanyang pagdipa sa krus. Ito ay larawan na malayo ang tao sa Diyos. Kahit anong gawin mong paglapit sa Diyos, na hindi ginamit si Kristo bilang tulay, bilang tagapamagitan o mediator, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Dahil ang kapayapaan, si Kristo ang namagitan sa kanyang Ama at sa ating mga makasalanan. Dahil kung babasahin na natin ang banal na kasulatan, may galit ang Diyos sa atin. Itinuring niya tayong basahan. Itinuring niya tayong mga uod. Subalit, alang-alang kay Kristo na bumayubay sa krus, siya ang naging tulay. Siya ang naging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya yung kapayapaan na yan, kapatid, kapag naramdaman mo yan sa iyo, mapalad ka. Dahil ang kapayapaan, sa kabila na wala kang pera, hindi ka balisa eh. Bakit? Diba? Ang sarap ng tulog mo eh. Kahit bukas yung pinto mo, mapayapa ka natutulog, tululaway pa nga. Bakit? Alam mo may kapayapaan ka. Alam mo walang papasok sa'yo. Walang papasok sa'yo na masamang tao. Bakit? Kasi yung kapayapaan ang nagmumutivate sa'yo. Sa kabila, nagdidildil ka ng asin. Mapayapa ka kung kumakain, nakangiti ka. Bakit? Wala kang kabalisa. Marami ngayon, maraming impok sa bangko, maraming paupahan, maraming ari-arian, pero ang kanilang puso, balisa. Bakit balisa? Balita dati, Pastor, ang daming pera yung balisa. Oo. Bakit balisa? Hindi nila alam kung saan nilalagay yung pera. Isip nila, ilalagay ko to sa PNB Bank, baka hold upin. Diba? Kung ibabang ko naman to sa lupa, mamaya pag may nagukay, natambahan. Yun ang balisa. Saan ko may talaga ilalagay ito? Anong bangkong pagkakatiwalaan? Ilalaga ko naman ito sa may tinatawag na investment. Di ba? May mga nag-ano pa yun, scam. O baka na-scam naman ako. Saan ko naman ilalagay ito? Eh kung papautang ko naman ito, tiyak kaya mababayaran ako. Ipapapabsit ko naman ito. Sandali, baka umulag at lulubog din ito. Dahil ako nakita ko, totoo lang, ang tao na walang kapayapaan, balisa yan. Ano ang nagmumutivate sa atin? Turo ni Pablo, manalangin na may pagsamo. Yun ang resolva. Yun ang solusyon. Hindi magbumukmuk ka. Hindi mag-iisip ka, mas lalong dumadami na yung pag-aalala. Ang turo ni Pablo, maging ang ating Panginoon si Kristo, yung mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, manalangin na may pagsamo. Nagmamakaawa ka. Maraming Kristiyano nakakalimutan ang manalangin. Basta, ang iisip niya, itong kabalisaan ko, mawawala rin naman. Lagi nating tandaan mga kapatid,
ang itinuturo sa atin ni Pablo, manalangin na may paksa. Ibig sabihin, nagmamakaawa tayo sa Panginoon. Bakit tayo magmamakaawa? Kasalanan tayo. Kahit tandaan natin kapatid, wala tayo pagmamalaki sa Panginoon. Tayo'y lingkod lamang. Tayo'y pinagkatiwalaan lamang. Yun ang turo para masolusyonan natin ang ating kabalisa. Sana sa gabi ito, mayroon kayo natutunan na ang bawat kabalisahan, ito ay labis na pag-aalala na hindi dapat natin karirin ito eh. Dapat ang solusyon dito. Prayer. Bago kumain, yun ang nakakalimutan natin. Bago matulog, bago magalis, kung saan man tayo pupunta ka, minsan nakakaligtaan natin yung prayer. Ako nga minsan sa bahay, hindi ko tinataas ang sarili ko. Una ang kapunin sa Panginoon. Aminado pa ako sa kabila ng lahat na malabo ang ating mata. Sinasabi ng anak ko, Papa, layas ka ng layas, makulit ka. Labo-labo ng mata mo. Alam mo ang sagot ko? Ang salamin ko kasangkapan ito ng Panginoon. Pero naniniwala ko, ang Diyos ang kasama ko. Inaakbayan niya ako. Diba? Sabi nga ni Satanas kay Jesus, patihulog ka. Isang gano'n lang Andiyan. Huwag ka pumunta doon kala chairman ako. Walang makikinig doon. Wala yung mga barangay. Si chairman may lakad yun. Isang gano'n ang bulol. Pero sabi pa, manalangin. Lord, ako ba'y pupunta sa barangay? Anong sagot? Tanalangin. Hindi mo na kailangan pumunta dahil susunod Diba? ka na ng talo. Okay? Gante kami, Pastor. Yun nga po eh. Ibig sabihin, Hintay si chairman. sinagot ng dapat Panginoon, umuwi na nga eh. naghihintay si chairman. Kasi mahalaga po yung salita ng Diyos. Amen. Okay? So, Kasi bago tayo karagdagan magtapos, kaalaman. bago tayo magtapos, Pastor Romy, meron ba kayong daragdag? Salamat sa Diyos sa mintuling gulo. Ang importante kasi yung sinasabi niya na yung tunay na kapayapaan nagmumula sa ating Diyos. No? Yun ang tunay na kapayapaan. Hanggat tayo ay walang tamang relasyon sa Diyos, hindi natin makakamit yung tunay na kapayapaan. Amen. Diba? Kasi dapat talaga ang puso natin, ang ating isip nakatuon sa Diyos. Amen. Kasi pagka ang nakatuon ng ating isip at puso sa sanlibutan ito, talagang mababalisa tayo. Kahit, gaya nga sabi niya, kahit asin na lang, masaya ka pa. Nakangiti ka pang kumakain. Diba? Kasi kontento tayo sa mga bagay na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. So yun ang tunay na kapayapaan. Amen. Kayo po, chairman. Pastor, salamat sa mga salitang napag-aralan namin sa gamito. Karagdagan din na, although matagal man tayo sa panampalataya, pero isang karagdagan din yung senior mo sa amin na maano namin sa sarili namin, may apply namin. Amen. Yun ang Importante po importante. sa buhay namin. Kasi napakahirap po ng isang tao na merong nag-aalala. Pero kung wala kang Diyos, ewan ko lang. Baka nandun ka na sa highway. Pero, Malapit na ako doon. ayun, sister. Ito, sigabagong natin kaya. Salamat sa Panginoon dahil natagpuan natin ang Diyos. Hindi tayo Amen. iniwan at kailan. Diba, sister? Ikaw magala, diba? Yung pinagdaanan mo, lahat tayo dumaan sa gano'n, pero dadaan tayo sa tulay na nakabitin. Alam mo, tulay na nakabitin gano'n. Yun, napakahirap, pero walang imposible sa Panginoon. Matatawid natin yun. Amen. Salamat po kay Chip. Siya mo. Ito, salamat po sa inyong natutunan, pangunawa na alam ko po ang Panginoon ang nagkaloob sa inyo na mabuksan ang ating kaisipan. Amen, amen. Amen. Sige po, may manalangin pa sa kanya. Okay, salamat no sa salita ng Panginoon. At sa Lunes,
ang ating pong tagapagsalita ay si Pastor Romy. Sana mag-invite po, ano po tayo, nagsisimula po tayo ng 6 hanggang alas 7 lang po tayo, no? Isang oras na pag-aaral. No? Yan yung pastor. Maglagay ako dito ng ano. Para Schedule. yung mga tama ang tayo. Para Schedule alam nila na, na. Pero sabi ng Panginoon Pastor, isa mang kaluluwa makakaroon. Amen. Yeah, amen. Na katulad nito, Libo-libong ating kapatid, anghel, no? ano lang siya, naging malaking bagay din. Next na susunod, nandito na siya. Amen, amen. Pag-episa natin. At least alam niyo, tuwing Lunes po yan, tuloy-tuloy po yan. Hanggang si Chairman ay nakaupo, tuloy-tuloy po yung ating Bible study. Tuwing Lunes, 6 hanggang 7. Sige, Kaya, tatanda. punta lang po kayo rito, nandito po Blessing kami. yung Hanggat kami, pagkakaroon ng chairman. Hanggat kami ay sa nabubuhay, Diyos. kasi full-time po kami sa ministry ngayon. Ako full-time, si Pastor full-time. Masaya na kami kung ano nasa amin. Ang importante, makapag-save kami ng kaluluwa. Yun yung trabaho namin, mag-save ng kaluluwa. Sa totoo lang, Pastor, natutuwa ako sa inyo. Amen. Amen. Alam mo, sister, kasama ako dati yan sila. Amen. Sa Beautiful Temple pa kami ni Chairman. Kakasama kami ng araw. Yung ko tayo kasama ka namin kay, no? Kay Pastor Inderas. Kay Pastor Rosales. John Sa alis Rosales. magkakasama na kami, 80s. Kakasama na kami yan. Mga 80s pa kami kasama namin yan. Sila na kami. Si Pastor, saan tayo magkasama, Pastor? Kay Alam Pastor, mo na, yung doon sa kay TCC. John, kay John Alagdon to. Yan, nagsama yan. Pero tayo, kay Pastor Rosales, Yung Pastor 80s pa. Rosales, it is. Yan, magkakasama kami, taga namin yan. Kaya kami hindi na iba. Amen. Patuloy lang kami pa sa Panginoon kasi alam ko may ginagawa ang Diyos sa bawat buhay namin. Amen. A blessing kasi Kaya bless bihira kayo, sa ano? bihira sa namumuno sa barangay ang nagpapaganito. Oo. Diba? Blessing dahil siya si chairman ay talagang ano na sa Diyos. Diba? Wala Kaya naman tayo pagpasalamat magagawa eh. natin yan. Akala, share ko lang. Mapalad kayo, bakit? Yung sinabing mapalad, yung mga nauuaw, naguguto. Hindi tinutukoy doon, sabi ng Panginoon na literal pag spiritual. Hindi nyo na tama yun, sinasabi ni Pastor Ron. Ako man, nabibis ako sa ating punong barangay. Hindi lahat ng namumuno ay ipapaunlak yung gawain. Kaya nasabi ko mapalad. Amen. Ayan. Okay. Ay, tayo mo'y mawit sa ating pangulit mong awitin. Awitin po natin, salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang salamat sa Kanyang anak. Biyaya sa salamat. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang iyak, sa Kanyang salamat sa Kanyang anak. Biyaya sa at ngayon ang mahinang lalakas, ang lukha ay takas sa Diyos na mapagligtas. Kapag salamat. Ako si Pastor Romy sa pangwakas ng panalangin. Ako'y manalangin. Dakilang Diyos, tuloy na ito'y dapat purihin at sambahin. Maraming salamat sa iyo na patuloy na pag-iingat, sa kalakasan sa buhay na aming patuloy na nakasin. Sa iyo mga biyaya, Panginoon, na patuloy namin natatanggap. Purihin ka, O Diyos, sa gawain mo ito, Panginoon. Na patuloy mo po nawa ito pagpalain. At patuloy, Panginoon, na
marami pa, Panginoon, na makakilala sa iyo, Yes. Panginoon, sa pamagitan ng aming kapitan, Panginoon. Yes, Lord. Gamitin niyo po siya, Panginoon, para sa mga kaluluwa pa, Panginoon, na naliligaw. Tunay, Panginoon, na kami po nagpupurit pasalamat sa iyo at sa mga salita mo, Panginoon, sa taong ginamit mo, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy namin napapakinggan. Maraming po salamat, O Diyos, nawa po lahat ng aming ginagawa, nawa po ikay aming maitaas, Panginoon, at papapurihan. Sa aming pong pansamantalang paghihiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa. At di po kami lalabas ng lugar na ito, Panginoon, na wala kaming natatanggap na pagpapala na mula sa iyo. Yes. Tuwing ka, O Diyos, patuloy po kaming nananangan sa iyong mga pangako na kami po hindi nyo iiwan, ni pababayaan man, at you will supply all our needs according to your riches and glory. Maraming pong salamat, O God. Purihin ka ang lahat ito'y samot na langit sa matamis na pangalan ni Jesus at matuwing sabi ng Amen. God bless. Maraming pong salamat. Salamat po.